Jesus in my life, more than anything this world can offer me. For I know that He alone can satisfy. Just to know He's leading in my life is worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. The thing that I might want, and all the things that seem so dear, I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. He had power without end. From the heavens He ruled the universe. Countless angels waited on His every call. But one day I saw Him all alone on a road to death and untold agony. Just for me He suffered. Oh, what a price to pay. Take the fame that I might want, and all the things that seem so deep. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. As I go on through life with Him, there can be no other way. I want Jesus, I want Jesus. Oh, I want Jesus more than anything. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayo sa nakaraang linggo? November 23 na po tayo ngayon, araw ng Lunes. At tawag nito, kumusta po ang ating pagsamba kahapon sa Panginoon? Alam ko po na ang bawat isa sa atin may mga privilege po na makasimba po tayo this morning o kaming kahapon. So ito pong ating program, our morning devotion po, insight from His Word. Pagpalain po tayo ng Panginoon ng bawat isa po sa atin. Ito po yung kaibigan, Pastor Ray Sarsuela Chespa ng Northside Baptist Church sa siyudad po ng Davao City. So mainit na ang 6 o'clock, di ba? So good morning to Pastor Randy Ritisa and also to your family Doy. Good morning sa inyo dira, to Jeffelyn Plabiano. Diyan din po sa Bacolod City. Good morning din po sa inyo to Brother Nelson Rafols. Diyan po sa Tagum City, sa Davao del Norte. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ang ating pong announcement dito sa Davao City po, sa araw na ito po, magsimula na po ang QR. So pag pumasok po kayo sa Davao City at ang mga residente po ng Davao City, pag pumasok kayo sa mga mall, kailangan nyo na po yung QR nyo. Okay? So, libre naman po yung QR. At pag pumasok po kayo sa araw na ito, kailangan nyo po yun. Pero kung hindi pa naman kayo papasok,
at wala kayong plano na pumasok ng Davao City or sa mga residente po na pumasok ng mga mall, pwede pa naman, no? You could still acquire that Davao QR, no? So sundin lang po yung mga guidelines doon. Just open the website ng Davao City. So yan lang po, no? So GCQ kami ngayon dito po, no? GCQ General Community Quarantine po kami dito. It will end on November 30 ang dito ang GCQ. Okay. General Community Quarantine. Ang amin naman pong dito, ang aming pong curfew hour start 9 o'clock na sa gabi hanggang alas 4 na madaling araw. Okay po, so ingat-ingat po tayo. At ang announcement din po, ang labi po, ang wake ni Engineer Bibot Monteclaro ay nasa Heritage Baptist Church po. At if you want to visit him, okay? At kung mag-attend po kayo ng service sa gabi, siguro pag mag-visit lang medyo okay lang sa umaga, but during the service or the funeral service every night, kailangan nyo po mag-text. At I know na sa kanyang website, sa kanyang FB account, mayroong announcement po ang kanyang anak doon, si Kim. Kung saan po kayo mag-text na sasali po kayo sa funeral service or in memory ni Engineer Bibot Monteclaro. Nasa Heritage po, nasa Bahada po ang Heritage Baptist Church. At hindi po kayo mawala doon kasi nasa flyover po, walang ibang flyover sa Bahada. At talagang makikita niyo yung Heritage kasi medyo mataas siya ng konti doon sa sa kalsada. So makita niyo po talaga siya. And good morning also to my maninoy, Engineer Felix Oxinia, diyan po sa Calaca, Batangas. Maninoy, may aga dara sa imo. And also to Brian Cansancio, ihado, the best na. Kuha mo na ang mga tinuturo ni ninong mo. Okay? Yan ang maganda kasi pag tinuturuan, talagang maningkamot gyud nga ang ginatudlo, makuha gyud. Even though not really as inay-hinay lang, no? Pero okay na. Ang pagplastar ng camera, okay na rin. No? At least makagrade ka na rin. Okay? And to Ma'am Jude Bags, may buntag dira sa imo, Ma'am Jude, dira sa Little Lamb Schoolhouse. Good morning po sa inyong lahat, no? I think mamaya ang may mga sponsor kasi, no, sa wake ni Brother Bibot. I think I don't know if ngayon is ang mga Indian na mga grupo kasi nga we all know na si Brother Bibot ay naging malapit po sa mga Indians. At even myself, I know some of them because of Bibot also. At ang tawag namin palagi palagi ko nga tinatanong, kumusta diyan mga 10 little Indians? Pero hindi yung mga little kasi mga 6-footer din, mga tataas din sila. Okay, so yun po ang ministry din ng Heritage Baptist Church. At yes, ang tentative po na libing will be on Thursday kung maasikaso na lahat ang mga papers, no? So that will be Thursday. So pero hintay lang tayo sa kanila, mag-a-announce naman po sila, no? At dito mag-a-announce din ako para malalaman nyo rin sa mga nakakilala kay Bibot at naging malapit sa kay Engineer Bibot Monteclaro. Pag-pray natin po ang kaniyang family, si Ate Bensi at ang kanilang anak si Kim and all the family, no? So I know na nakakalungkot, but sabi pa nga, I know that he is more than enjoying life with the Lord Jesus Christ compare sa atin, di ba? Kasi siya no pain, di ba? So maganda talaga, no? So good morning to Ma'am Esther Batukail dyan po sa Panabo City. Ma'am, good morning po sa inyo dyan. And also to Ma'am Jocelyn Magayon, naimbang na bigat. Bakit niya? Kumusta? So sa lahat po, muli sa papasok po ng Davao City ngayon, you need the QR ng Davao City. Okay, so be reminded. And also to Pastor Tan, Josiah Tan ng Emmanuel Fellowship po dyan sa
sa General Santos, sa Jensan. Pastor, mayang agagid sa inyong tanan, no? Kaupod sa imong pamilya dara. God bless you. At pagkatapos nito ng ating program mamaya, tatakbo naman ako sa Heritage kasi sasamahan ko si Ate Mency sa magda-driver muna ako for sa mga errand, no, mga tatakbuhin, no, sa ano na. So yes, good morning. Sa kay Nerak no Tambol. Kay ka, kumusta ka dira sa Saudi, no? Si Karen Lobaton. Okay, masipag ito si Karen, no? Kahit nasa ibang bansa siya, mayroon pa siyang mga negosyo dito sa Negros. Okay, good morning ka. God bless you. Ingat ka dyan, ha? Ingat-ingat po ko kayo dyan sa ibang bansa. Okay, to Ma'am Rosalyn Bagay, good morning, Ma'am. Okay, God bless you. And to our listeners, no, thank you so much. Praying that God will be with you, no, sa umagang ito. Before magpatuloy po tayo, mag-pray muna tayo. Lord, salamat sa umagang ito na you allow us to have this broadcast once again. Tulungan mo, Panginoon, ang signal na hindi po baka problema para hindi maglalag at ang aming pong audio ay maintindihan at ang aming sinishare sa salita mo, Panginoon, maintindihan po at maipasok po namin sa aming mga puso. Lord, salamat na sa ngayon yung mga kapatid, mga kaibigan po na they have the time to listen to your words, encouragement, at ang mga pabala, mga reminders po sa amin. So Lord, sa umagang ito, I've been praying for the family Monteclaro, si Ate Mency, si Kem, as they're the one nakalungkot kasi kinuha mo na po si Bibot, our friend, tatay ng iba, kapatid, kuya, tito. Oh Lord, thank you for the life of Bibot. Salamat sa kanyang buhay na ang kanyang mga nagawa. Ang kanyang mga nagawa sa iyong pangalan. I know na marami ding kapalpakan, pero Lord, I know that ginawa niya po yun with all his heart unto his family. At maraming nakaalam, Panginoon, kung ano ang mga Monteclaro. So Lord, thank you for the life of Bibot. He is now with you. He's now happy, enjoying heaven. So Lord, ang bawat mga service sa gabi at ang mga bumisita, Panginoon, ingatan mo rin na hindi po maano ng pandemic ang Heritage kasi maraming ang kaibigan si Bibot, sa kanyang mga estudyante, ang kanyang mga sa Ateneo dati at ang mga kakilala, Panginoon, sa panampalataya. So tulungan mo kami, Panginoon, sa araw na ito. Ang bawat isa na nakikinig ngayon, maybe I could not mention them, but be with them, Lord. Ingatan mo rin po sila. Provide also the needs, and also to my family, and to my children, to my apo, my wife, and the members ng Northside Baptist Church. Oh Lord, be with them. So Lord, thank you so much, Lord, and be with us for today as I go with Ate Mency sa mga errand, sa mga papers na kailangan para sa burial ni Engineer Bibot Monteclaro, maybe this coming Thursday. So Lord, may your words na may preach sa gabi, sa lamay, manging dahilan ng isang mga kaibigan ni Bibot ay makatanggap sa iyo bilang kanilang personal savior. Gamitin mo, Lord, ang mga speakers every night. So Lord, thank you so much. Ang iba na papasok ng Davao City, even though how mahigpit, Panginoon, sana makapasok sila. At i-allow sila, Panginoon, para sa huling habili naman makita nila ang wake at ang ma-meet nila ang family din ni Bibot. So Lord, thank you so much. We love you so much, Lord, and forgive us, Lord, from our sin, and thank you, Lord, for forgiveness. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so to Pastor Aurelio, good morning dira sa imo doy. Okay lang, Pastor. Salamat din po. Okay, salamat ka. Sana tuloy-tuloy na palagi kang makasama ko sa alas 8 ng umaga po dito sa Pilipinas. Yun ang ating schedule, no? So, thank you so much. Okay, punta na po tayo sa ating meditation sa umagang ito. Nasa Psalms 59 na po tayo. At parang kailan lang tayo nagsimula sa chapter 1. Ngayon po ay nasa chapter 59 na po tayo. 17 verses po ang Psalms 57.
Siguro hindi natin to basahin kasi medyo mahaba-haba. But we will, mag-pick na lang tayo ng mga verses. So, kunin natin ang buong chapter. So, you know what, itong Psalms na ito. Good morning to Pastor Joshua Azuela. Yes, good morning, no. Salamat sa imo nga pag-uban sa ako this morning. You know what, itong Psalms 59 po, this is the Psalms of David regarding the time Saul sent soldiers to watch David's house in order to kill him. So yun po ang nito na ang laman kung bakit naisulat ito ni David, no? At talaga itong si King Saul, talagang gusto niya talaga mapatay ito si David, no? Para bang threat sa kanya ang buhay ni David. At I don't know kung bakit gano'n, no? May mga tao talaga na hindi mo maintindihan. So sabi sa verse 1, rescue me from my enemies, O God. Protect me from those who have come to destroy me. Rescue me from these criminals. Save me from these murderers. They have set an ambush for me. First, an enemies are out there waiting, O Lord, though I have not sinned or offended them. I have done nothing wrong, yet they prepare to attack me. Wake up, see what is happening, and help me. O Lord God of heavens, armies, the God of Israel, wake up and punish those hostile nations. Show no mercy to wicked traitors. Yan po ang verse 1 to verse number 5, no? Na nabasa po natin. So, Lailani, okay, galang dyan po sa US. Good morning sa imo dira line, no? And to your family, to your husband, God bless you there. Ingat po kayo dyan, okay? So, have you ever had to escape danger by going out of the window? Have you tried ba na may mga sitwasyon sa bahay nyo na instead na sa pintuan ka dadaan, sa bintana ka dumaan, di ba? Maraming mga istorya sa Bible na they escape from the window, going out to a window. Si Paul po, no? Si Apostle Paul escaped from Damascus that way in Acts chapter 9. And even David through a window as well in 1 Samuel chapter 19. Okay? So one day, David went home and discovered that he was being spied on. Nalalaman niya na mayroong namamasid sa kanya, na umuwi siya sa kanilang bahay. So his wife let him down through a window. Kanyang asawa, tinulungan siya na doon siya sa bintana pinadaan. And he escaped sa kanyang mga kalaban. You know what, as we read these Psalms, we notice 4 assurances that keep David going. Una po, sa verses 1 to 5, na binasa natin kanina. You know what? David knows that God sees, so he prays. Alam ni David na nakita ng Diyos ang kanyang sitwasyon, kaya nagdasal siya. So David needed to be defended and delivered. Ang kanyang mga kalaban were lying about him. Suffering is hard to take when you haven't sinned, di ba? Ang hirap kaya nun, that you suffer something na hindi mo naman ginawa. Di ba? Katulad sa kay David. Nagtatago siya, hindi niya na makasama ang kanyang pamilya, nagsasacrifice siya, tumatakbo, na hindi niya naman ginagawa yung mga sinasabi ng kanyang kalaban. But you know what? But God is on the throne and is watching us. Kasi David, tingnan mo yung prayer niya kanina na binasa natin kanina sa verses 1 to 5, di ba? Talagang humihingi siya ng tulong sa Diyos. It was a heart full of, humihingi siya ng refuge sa Panginoon. He knows our difficulties. Alam ng Diyos po yon. Nakikita niya ang situation mo ngayon. Nakikita niya kung ano ang mga sufferings mo, ano ang mga pain, ano ang mga crises and difficulties and even circumstances na nangyayari sa buhay mo ngayon, kapatid. Walang naitago sa Panginoon po yun. So the next time you're in trouble, remember that God sees you. Don't panic.
Yes, medyo may takot kasi human as we, may mga talagang matatakot tayo, pero not to the extent na matatakot ka. Pagkatapos mo magdasal, patapos mo na sinabi sa Panginoon ang nasa looban mo, have a peaceful countenance, have a peaceful face, di ba? Ibalik mo yung smile. Kasi minsan may mga kapatid tayo na pagkatapos sila na nag-pray at binigay nila sa Panginoon ang anuman ang mga burden sa buhay nila, makikita mo talagang parang ano pa rin sila, parang namatayan pa rin sila, di ba? To Ma'am Lini Autor, good morning ma'am, dala sa Panabo City. And also to Grace Notarte, good morning din po sa inyo dyan, sa Bindoy, Negros Oriental, kasama man ang pamilya nimo, maayong buntag idra kay Brother Ferdinand and to the kids, and all the brethren din po sa Bindoy, Negros Oriental. Yes, Ma'am Lainia, good morning. So, we need to pray. So, the next time na ma-encounter natin ang mga bagay na ito sa buhay natin, alalahanin mo po, tinitingnan ka ng Diyos. Magdasal ka. Sabihin mo sa Kanya. Nakikinig siya po sa iyo. At pangalawa po dito na makita natin, not only that David knows that God sees, so he prays, but secondly, David is sure that God hears, so he waits. In verses 6 to 9, di ba? So, makikita po natin dito ang situation regarding dito. Ang sabi sa verses 6 and 9, sabi niya dyan, they come out at night, snarling like vicious dogs. As they prowl the streets, listen to the filth that comes from their mouths, their words cut like swords. After all, who can hear us? They sneer. But Lord, you laugh at them, you scoff at all the hostile nations. You are my strength. I wait for you to rescue me, for you, O God, are my fortress. Okay, wow. Ito po yung ang ni King David dito. So, while we wait, God accomplishes many things and we regain our strength in verse number 9. Anong sabi ng Isaiah chapter 40 verse 31? Paborito po natin yun, di ba? They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Di ba? So, habang naghihintay po tayo sa Panginoon, we need things that we could glorify Him. Huwag magmukmok. Naghihintay na nga eh. At I believe, sigurado po yun, sasagutin ng Panginoon yung mga dasal natin. So, as we regain our strength, as we wait upon the Lord, He will renew your strength that comes from Him. Hallelujah. At ang pangtatlo po dyan is David is sure that God rules. It is God is in control. He is the ruler. So, anong nangyari? So he trusts. In verses 10 to 13. God meets David with mercy and the enemy with judgment. Yan ang nangyayari po dyan. So David prays that God will scatter his enemies. Stop them and consume them. Yan po ang ni David, yun ang prayer niya. Alam niya na God is in control, ang Diyos na ang bahala sa kanila. So, umasa siya sa Panginoon. He put his trust. He surrendered everything sa Panginoon 100%. At ang pang-apat po dyan, David is sure that God delivers. So, he sings. In verses 14 to 17. We cannot always stop people. Action. Sabi ko nga, yan palaging na natin, no? We could not control what others are doing. We could not control what others are saying against us. Kung ano man ginagawa nila laban sa iyo, ano man ang sinasabi nila laban sa iyo, you cannot control that. Diba? You cannot stop them. Kahit sabihin mo pa, mali man yung ginagawa mo. Hindi yung tama. Diba? They don't care about that. So David's wife warned him that he had to leave or he would what? Sabi ng kanyang asawa, you need to go. You need to go. Oh? Dapat mag-escape ka. Kasi pag hindi ka aalis, pag hindi ka lumayas, o hindi ka tatakbo, they will going to kill you.
in 1 Samuel chapter 9 verse 11. So, always thank God after He answers our prayer. Pasalamatan po natin ng Diyos na sinasagot niya po ang ating mga dasal. Naniwala ka ba sa kakayahan ng power ng prayer? Do you believe that God will answer your prayers? Dapat makita po yun sa action natin. So how do you exercise your faith when the enemy is pursuing you? Our response is by praying, waiting, and trusting, and singing. 4 na bagay po ang makikita natin dyan, kapatid. If others want or hate us, ang respond po natin, simple lang po. We need to pray, we need to wait, and we need to trust Him. And then, kumanta po tayo. Wow, ang ganda, no? Somebody is, actually, before death, may pinamigay siya ng mga kanta, no? At ang ganda po ng kanta na yan, na narinig po natin, no? I don't know kung ma-play ko dito yung awit na pinasa niya sa kanyang mga kaibigan, no? At I don't know kung yung ang title ng kanta sa Ilonggo pa, may bituon bala sa kuruna nako, no? Yan ang kanta niya. Maybe next week or maybe tomorrow i-try ko na ma-download ko po 'yon para iparinig ko po sa inyo, no? Yung awit na yan, no? So talagang ang ganda ng ng kaniyang mga last na mga time sa buhay niya. Nagkanta pa siya sa Panginoon, no? Ang maalala ko yung Ilonggo niya namin noon sa Negros is, may bituon bala sa korona nako. That is how the song, no? Pero ang kinanta ni Ibo, I think ang kinanta niya is English naman, no? Actually pinalabas kagabi yun doon sa sa Heritage kasi nag-start na po yung ang kaniyang ang memorial service kay Bibot kagabi po. So mamayang gabi muli, no? If you want to go there, pakitext lang mo lang po sila. Good morning to my daughter, Jemima Ruth. No? Good morning sa inyo dyan. And to Peebles and to Nice. So, sana po ang ating Psalms 59 ay nakabigay po sa atin ng isang paalala at encouragement. Diba? If peoples wants to destroy us, our response is very simple. To pray, diba? Ano pa? To pray, to wait, to trust, and to sing. Wow! Hallelujah. To June Chespa, good morning. And to Pastor Santonia, good morning din po. So, muli, bukas po, kita-kita tayo muli. And, yes, may English version, no? Okay, I will going to, bro, naana na sa what we call that, sa YouTube ata, no? There is a star, no? Sige, hanapin ko yan ang awit na yan, no? Para maparinig natin yan. Okay, so muli, ito pong ating program, Insight from His Word. Kita-kita tayo bukas po. This is your friend, Pastor Ray Sarsuela Chespa ng Northside Baptist Church po sa siyudad ng Davao City. Jesus,
suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging daan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus, kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipilit ang puso mo. Kahit